Hello po, magandang gabi po muli mga kapatid, mga ka-friend, mga kaibigan. So sa gabi po ito, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos, mag-aaral ng Biblia. So bago po yan, nais ko po muna kayong handugan ng isang awit. Itong awit na ito ay patungkol po sa ating kalagayan po ngayong panahon. At bagamat po tayo ay may pinagdaraanan, anumang problema, so sabi po sa awit ay kapit lang. Ito po ay aking ginawa. So sana po ay inyong magustuhan. Para po sa ating Panginoon Diyos at para po sa ating lahat. Kapit lang. So, sa gabi pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at iniimbita ko po kayo na panoorin po ang video pong ito at para po marami po tayong malaman tungkol po sa salita ng Diyos. So, ayan po. Tayo po ay mananalangin po muna bago po tayo mag-umpisa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na may gawa ng langit at lupa, salamat po Panginoon sa oras pong ito kami nagkasama-sama muli at para pag-aralan ang iyong salita, Lord. Gabi po ito Panginoon, pagkaisay mo po ang aming mga puso at damdamin na kami ay
lahat matuto, lahat ipamuhay ang iyong mga salita. Lord, sa gabi pong ito, ibuksan niyo po ang mga isipan ng mga tao na makakapanood po ng video ito, na makita po nila ang kahalagahan ng salita mo, at para po kami ay lalo lumakas sa pananampalataya, lalo po kaming maging matatag sa pananampalataya, at ang pananampalataya pong ito ay aming gamitin na panlaban po sa iyong kalaban si Satanas dito sa mundong ito. Lord, bigyan po kami ng karunungan na aming maunawaan at aming isabuhay, aming ibahagi din po sa aming mga mahal sa buhay ang mga salita mo. Maraming salamat, Lord. Ang ito po ay aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay ito po ay patungkol sa pagsunod sa ating pong Panginoong Jesucristo, sa pagsunod sa kanyang mga utos. Bilang mga Kristiyano, marami po tayong nag-aaral ang salita ng Diyos. Marami tayong mga anak ng Diyos na nagsasabi. Pero hindi po lahat ang sinasabi po dito sa Biblia ay hindi po lahat na tumatawag sa Kanya na Lord, Lord ay mapapabilang sa Kanyang kaharian. Ano po ba kaya ibig sabihin noon? So, sa gabi po ito, yan po ang ating aalamin dito po sa ating pag-aaralan. Tayo po ay mga tinatawag na Kristiyano o Christian, na ibig sabihin follower of Christ, tagasunod ni Kristo. Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, dapat po ay maging tapat po tayo sa pagsunod. Dapat ay maging totoo tayo sa ating pagsunod, maging totoo tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, maging totoo tayo at maging totoo sa ating mga sinasabi, maging tapat sa ating mga sinasabi. Dahil napakadali po ang sabihin na tayo mga Kristiyano, pero ang pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, sa mga utos niya, sa kanyang mga kinakaman, ay tayo po ay nahihirapan. So, tama po na tayo ay mag-aral ng Biblia, mag-aral ng salita ng Diyos para lalo po tayong malapit sa pagkaalam sa katotohanan. Pagkat kung po tayo wala pong pagkaalam sa katotohanan, ay napakadali po tayong mapaniwala ng mga nagsasabing sila din po ay Kristiyano. Pero tayo po na kapag tayo ay may panahon, may oras, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita po natin ang katotohanan, ang pagkakaiba ng dalawang bagay. So, unahin po natin pag-aralan ang pagsunod kay Kristo. Yung pong sinasabi dito sa Luke, aklat ni Lucas, Kapitulo 6, verse 46. Tingnan po natin. Kung yan po ay mga Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Tingnan po natin ang sinasabi dito sa aklat ni Lucas, Kapitulo 6, verse 46 to 49. So, ganito po ang sinasabi. Bakit nyo ako tinatawag na Panginoon? Sabi po ng ating Panginoong Hesus. Bakit nyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi nyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin na nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang dumating ang baha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko, pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang dumating ang baha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Tingnan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, na dalawang klase pong bahay ang hinalintulad po ng ating Panginoong Hesus. Ang una, ang sabi po diyan, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Gayon hindi niyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko. Nakikita niyo po, napakaraming tao ang nakikinig sa panahon ni Jesucristo. Pero bakit po kaya
na nalalaman ng ating Panginoon Diyos. Ang iniisip po ang nasa puso ng tao na kanyang kausap. Pagkat una po, ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. May kapangyarihan siya. Alam niya po kung ano ang nasa puso, ano ang iniisip ng bawat tao. Kaya po sinasabi niya, bakit niyo po tinatawag ng Panginoon? Lahat po tayong mga tao ay nagtatawag sa Kanya ng Panginoon or Lord. Lahat po tayo, lalo na kapag may problema, may mga pinagdaraan ng mabibigat na problema, lahat po tayo tumatawag ng Panginoon. Pero alam po ng Diyos kung totoo ka sa Kanya. Kaya niya po sinasabi, hindi nyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko. Tingnan niyo po, tayo pong mga tao na Kanyang nilalang, ang gusto niya lamang ay sumunod sa ating Panginoon. Pero nalalaman niya po kung ano yung ating iniisip, kung ano ang nasa puso po natin, nalalaman niya. Kaya po tayo, sabi nga po dyan, wala po tayong may tatago sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoong Diyos, alam niya kung ano po ang nasa puso at nasa isip ng bawat isa po sa atin. Lahat po tayo tumatawag. Lahat tayo nagsasabing, kilala ko ang aking Panginoong Diyos, alam ko na may Diyos. Pero ang tanong niya po, sinusunod ba natin ang Kanyang kalooban? Ginagawa ba natin ang Kanyang kagustuhan? Napakaraming bagay po na tayo pong tao, tayong mga Kristiyano, ay nagkukulang sa pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos. Napakarami po nating dahilan. Hindi po natin masunod ang gusto ng Diyos. Kaya tayo pong mga tao, tawag na tawag tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya kuminsan, nagtataka po tayo. Hindi naman nga niya sinasagot ang aking mga panalangin. Meron niya akong mga gustong makuha, nangyari sa aking buhay, pero hindi naman po nangyayari. Hindi naman sinasagot kanya ng aking Panginoon. Bakit po kaya mga kapatid? Maaari na isa po sa dahilan ay itong kanyang sinasabi. Tatawag tayo ng tawag sa kanyang Panginoon, pero hindi po natin sinusunod. Napaka-unfair po natin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. At kahit ilagay po natin dito sa ating literal na pamumuhay, kahit hindi po natin nalalaman kuminsan ng ating mga mahal sa buhay, ating mga magulang, sinasabi nating mahal natin sila. Pero papaano natin ipapakita yung pagmamahal? Kung yung mga utos ng ating mga magulang, mga gusto ng ating mga magulang, ay sinusuway po natin. Tapos sasabihin natin, mahal natin ang ating mga magulang. Di ba po? Nakakalungkot, nakakasakit ng damdamin. Tulad din po sa ating Panginoon, tawag tayo ng tawag sa Kanya. Hingi tayo ng hingi. Kung ano-ano ang ating mga kahilingan, na matupad sana, Lord, ang ating kahilingan. Pero yung pagganap, ang pagsunod sa gusto ng ating Panginoon Diyos, hirap na hirap po tayo mga kapatid ko. Kaya anong sabi niya? Hinalin tulad niya sa dalawang tao. Ano po yung sabi niya una? Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Yung isang tao, nagtayo po siya ng isang bahay. Ang ginamit niyang pundasyon ay bato. Ibig pong sabihin yung bato ay matibay. Alam niyo po ba ang bato dito sa Biblia ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo? Siya ang bato. Siya ang Diyos. At yung isa naman na tao na naghukay din at nagtayo ng isang bahay ay walang tibay yung kanyang pundasyon. Bakit po? Hindi sa bato nagtayo. At maging po tingnan po natin sa totoong pangyayari sa ating mga buhay. Kapag dumarating ang totoong bagyo, bagyong kalamidad, alin po ang mas nasisirang bahay? Yung mga nakatayo, ang pundasyon ay sa buhangin, ang pundasyon ay sa lupa. Pero yung mga bahay na bato, matitigas, matitibay, kahit bumagyo, wala po silang pangamba. Dahil yung kanilang bahay ay matibay, bato. At ganun po sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay dapat ay nakatanim po sa bato. Ibig pong sabihin yung ating pananampalataya ay matibay. Kahit anong dumating na bagyo, anong dumating na problema, hindi po tayo matitinag. Pagkat alam natin na yung batong iyon ay ang ating Panginoong Diyos. Doon tayo nakatayo.
Hindi tayo magigiba. Pero kung ikaw kapatid ay Kristiyano na nagsasabi, ngunit ang iyong pananampalataya ay pabago-bago at mahina. Tulad ka po ng isang tao na nagtayo sa hindi bato ang pundasyon. Kapag dumating ang problema, dumating ang pagsubok, dumating ang tukso, madali po tayong matalo. Bakit po? Yung ating pananampalataya ay mahina. So paano po natin palalakasin ang ating pananampalataya? Sa ganitong po paraan, isa na po ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po dumating man ang problema, dumating man si Satanas, tuksuin man tayo ni Satanas, hindi po tayo matatalo. Hindi tayo magigiba. Ang ating pananampalataya ay matibay. Ang ating pananampalataya ay matatag. Pagkat nakatayo po tayo sa bato. At ang batong itinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Diyos. At ang sabi pa po dyan, ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay tulad ng isang tao nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Tingnan niyo po. Walang matibay na pundasyon. Gusto mo ba kapatid na gano'n ang ating pamumuhay, ang iyong pamumuhay? Kapag kaunting pagsubok, kaunting tukso ni Satanas, bibigay na po tayo. Isusuko na natin ang ating pananampalataya. Hindi po dapat gano'n. Kaya sabi po ng ating Panginoon Jesus, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi niyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko. Ito po ang hamon po sa atin bilang mga Kristiyano nagsasabi na kailangan lagi po tayong sumunod. Lagi nating sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi pa po sa Mateo, Kapitulo 7. Saan po inahalin tulad? Ang sa Mateo, chapter 7, verse 21. Tingnan niyo po natin. Ito po yung mga verse na malimit natin po marinig sa ating mga pag-aaral sa salita ng Diyos. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Tingnan niyo po, marami. Halos lahat ng tao tumatawag sa akin ng Panginoon. Pero hindi ito nangangahulugan na masasakop sila sa paghahari ng Diyos. Tingnan niyo po, marami ang tumatawag sa kanya ng Panginoon. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alin lang po ang masasakop ng paghahari ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi niya, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ibig sabihin po, yun lang po mga Kristiyano na gumagawa, sumusunod, ipinamumuhay ang salita ng Diyos, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Maliwanag po. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom. Marami po. Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas naman sa mga espiritu at gumawa ng maraming himala. Yan po. Sa panahon po natin ngayon, marami pang gumagawa niyan. Makikita po natin sa ating internet, sa ating mga YouTube. Maraming tao ang nagpapakita ng himala na sinasabi nila, ito ay gawain ng ating Diyos. May mga himala na nagpapagamot, nag-aalis ng sinasabi nilang nakulam, nabarang. May mga pinapakita pang sumasayaw, kung ano-ano. Lahat po yan, naniniwala sa Diyos. Pag tinanong mo po sila, lahat sila naniniwala na may Diyos. Pero ano po ang sabi ng ating Panginoong Diyos dito? Sa verse 21, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na masasakop sila ng paghahari ng Diyos. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom. Pag tayo humarap na po sa ating Panginoon, magsasabi tayo daw sa Kanya, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo nagpalayas kami ng inyong salita? Nagpalayas kami, nagpahayag kami ng inyong salita. Nag-share din po sila ng gospel. Naghayag din po ng ganitong ginagawa po natin. Nagpalayas naman sa mga espiritu at gumawa ng maraming himala.
Ngunit sasabihin ko sa kanila, ito po ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa mga taong gumagawa ng ganyan. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama. Tignan niyo po. Sa paningin ng tao, napakaganda. Sa paningin ng tao, believe na believe po sila. Paniwala sila sa mga taong ganito na nagpapakita ng himala. Gumagamot ng mga sinasabi nating nabarang o nakulang. May mga kung ano-ano pang ipinapakita. Lahat po sila, sabi ko kanila, lahat sila naniniwala na may Diyos. At ginagamit din nila ang pangalan ng Diyos. Sinasabi pa nilang, in Jesus' name. Tingnan niyo po. Pero ano pa ang sagot ng ating Panginoong Diyos? Napakalinaw. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hindi po sila nire-recognize ng ating Panginoon. Hindi po sila kinikilala ng ating Panginoon. At ang sabi, lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng masama. Sa paningin po ng tao, tama. Natutulungan sila. Wala na silang takbuhan, ayaw nila sa doktor, kaya pupunta sa mga ganitong klaseng manggagamot. Pero anong sabi ng Panginoon Diyos? Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Masama po pala yung kanilang mga ginagawa. Pero ang tao po ay patuloy pa rin na sumusunod at naniniwala sa mga ganitong gawain ng mga tao. Dahil sa tingin po nila, sila po ay napagaling. Sa paningin po nila, sa paniniwala nila, tama. Pero ang sabi na ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, lumayo kayong mga gumagawa ng masama. So sana po mga kapatid, makita natin ang katotohanan, mabuksan po ang ating mga katotohanan. Hindi po lahat ng taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay mapapabilang sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Kundi alin lamang po, yung sumusunod, yung gumagawa ng Kanyang kalooban. Ito po ang paggawa ng mga himala ay itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Itinuro niya ba, inabili niya ba sa kanyang mga disipulo? Inabili niya ba sa ating mga tao na tayong ngayon, sa panahon natin ngayon, ay magturo din, gumawa din ng ganyan? Wala pong ganyan mababasa sa Biblia. Tao lamang po ang gumawa, nagsarili, na sila rin ay gumawa ng mga ganyang bagay na himala, gumamot, kunwari ng mga nakulang, gumamot ng mga bagay na sabi natin nabarang, hindi naman kayang gamutin ng doktor, kaya pumupunta sa ganitong klaseng taong manggagamot. Yan po ba ay tinuturo sa Biblia? Hinabilin ba yan ng ating Panginoon Diyos bago siya umakyat sa langit? Na gumawa tayo ng ganyan? Wala po. Kaya po sinasabi niya dito, lumayo kayong mga gumagawa ng masama. Lahat po yung mga taong yan. Kahit meron din pong mga simbahan na makikita pa tayo, mayayaman na simbahan, mga foreigner na nagtuturo sa salita ng Diyos, na makikita po natin ganyan. Lahat po yan sa Diyos ang sinasabi nila. Lahat sila kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Pero ano po ang sabi niya? Napakasimple lamang ang sagot ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng masama. So ngayon pong gabi, alam po natin na masama po pala yun. Hindi po ako nagsabi, kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo nagsasalita po. Kaya po napakalinaw. Baguhin po natin ang ating pag-iisip. Baguhin po natin ang ating paniniwala. Na huwag po tayo sana madala sa mga ganyang gamutan, mga ganyang pag may problema, lalapit sa mga ganyang tao. Bakit po ba? Wala na ba tayong tiwala sa ating Panginoong Diyos? Hindi na ba tayo kayang paggamutin ng ating Panginoong Diyos? Kaya tayo lalapit sa mga ganyang klaseng tao. Napakalinaw po ang sabi. Pagdating ng paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, tayo po ay haharap sa Kanya. At lahat po tayo magsasabing, Panginoon, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon, Panginoon. Pinupuri ka namin. Lahat po yan magsasabi ng ganyan pagdating ng paghuhukom. Pero ano yung sasagot sa mga taong gumagawa po ng ganyan? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng masama. So sana po, naging malinaw po sa atin yan.
At sa panghuli po, gusto kong tingnan po natin ang sinasabi po dito sa Mark 10:29. Sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 10, verse 29. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo magiging tapat at magiging totoo sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang kanyang pangako. Sabi po dito sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 10, verse 29. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin, at sa magandang balita, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusig, at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. Ayan po, yan ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Bakit niya po sinabi dito, ang nag-iiwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa, dahil sa akin, dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo at sa magandang balita, ay tatanggap po ng gantimpala. May reward po tayo makikita. May reward po tayo matatanggap. Saan po natin tatanggapin yan? Doon po sa kanyang tahanan. Tingnan niyo po. Kumisan po kasi ang mga bagay na nabanggit po dito, kapatid, magulang, mga anak, mga lupa, mga bagay po yan, mga material, mga literal na bagay, kuminsan po, hindi po natin napapansin na yan po ay nagiging dahilan kung bakit hindi po natin nasusunod ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin nagagawa ang gusto niya dahil sa mga taong ito, sa kapatid, magulang, mga anak, mga lupa. Yan po mga bagay na yan. Sila po minsan nagiging hadlang. Sa isang pamilya, lagi po kong binabanggit, kung ikaw sa isang pamilya ay ikaw lang ang Kristiyano at ang mga kasama mo ay hindi patuloy na Kristiyano, at kapag nalaman nila na ikaw ay hindi katulad nila, ipinipersikot ka po nila. Tinatanong ka nila, bakit ka nandyan? Ano bang meron dyan? Umalis ka dyan. Dahil kami ay hindi ganyan. At bilang naman kapamilya, susunod ka naman. Kung mahina ang iyong paninindigan, kung mahina ang iyong pananampalataya, susunod ka sa kanila. Sa mga magulang, sa mga anak, kapatid. Yan po ang minsan ang nagiging hadlang po sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang nagiging hadlang kung paano hindi po natin magawa ang mga gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya paano sinasabi niya po yan? At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. At tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Kapag tayo po mga kapatid ko ay nanindigan sa katotohanan, ang ating pananampalataya ay ating pinanindigan, ginawa po natin ang tama at totoo para sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niyan ay tatanggap. Meron po tayong tatanggapin mga kapatid ko. Pagdating ng panahon, meron po tayong tatanggapin. At isa pa po sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ang napakaganda, siya po mismo ang sabi. Tingnan po natin sa Juan 14, verse 1. John 14, verse 1. Sinabi ni Jesus sa kanila, kanino po kanila, sa kanyang mga tagasunod, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, huwag kayong mamroblema, huwag kayong magbagabag, magtiwala kayo sa akin at sa ating Panginoon Diyos. Sa tahanan ng aking Ama, saan po ang Ama? Sa langit. Ay maraming silid. Bakit po kaya maraming silid? Para kanino yung silid, yung kwarto o yung rooms? Para kanino? Pupunta ako roon. Saan siya pupunta?
sa kanyang Ama sa langit para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaganda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Yan po. Una, ang sabi niya, huwag tayo mamroblema. Magtiwala tayo sa kanila, sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Bakit daw po? Dahil doon, sa tahanan ng Kanyang Ama ay maraming silid, maraming room. At pupunta siya doon para ipaganda tayo ng lugar. Meron po tayong space, meron po tayong lugar na ipinaghahanda ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo. At sabi niya po niya, hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Ang ating Panginoong Diyos po, mga kapatid, ay hindi nagsisinungaling. Hindi magsisinungaling kailanman. At sabi niya diyan, kapag naroon na ako at naipaghandaan na kayo ng lugar, babalik ako. Kaya po meron tayong inihintay na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sa muli niyang pagbabalik, isasama, ang sabi po niya, isasama kayo upang kung nasan ako, nandoon din kayo. Yan po napakagandang pangako. Sa kanyang pagbabalik, tayo mga anak ng Diyos ay isasama niya. Pagkat kung nasaan daw din siya, ay dapat nandoon din tayo. Napakaganda po bagang pangako. Ang gagawin lamang po natin sumunod at gawin ang kanyang kalooban. Yan po ang napakaganda. Meron po tayong space, meron tayong lugar na itinalaga ang ating Panginoong Diyos para po sa ating kanyang mga anak. So tayo po, wala po tayo ibang dapat gawin kundi sumunod lamang talaga. Gawin ang kanyang kagustuhan. Ano man ang mangyari, ano man ang problema, sino man ang humadlang, kapamilya man natin yan, o mga mahal natin sa buhay, material man ang bagay, huwag po tayong patatalo. Manindigan po tayo sa katotohanan. Pagkat sabi nga po dyan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. The truth shall set you free. Kung hindi po tayo marunong manindigan, tulad din po tayo, nitong mga sinasabi dito sa una natin binasa, natawag tayo ng tawag ng Panginoon pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban. Sinalintad po tayo sa isang tahanan na nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. So tayo po mga kapatid ay tinuturuan na maging matatag po sana tayo lagi sa ating pananampalataya. Lagi po natin gawin ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Lahat po natin ipamuhay kung ano ang kanyang mga sinasabi. Pagkat yan po ang nais niya. Sa panghuli po sa ating pagtatapos, tingnan po natin itong huling bahagi. Sa aklat po ni Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36. Mark 8 verse 36. Sabi po dito, ano ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang buhay niya. Tingnan niyo po, ang katotohanan. Kaya po maraming tao hindi makasunod sa nais ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa salita lamang po sila na sumusunod, kunwari. Bakit po? Dahil po dito, sa mga material na bagay na nito po sa ating mundo, ang pinagkakabalahan, ang inuubos ang ating panahon para sa mga bagay na material. Pero tayo po mga Kristiyanong tunay, dapat po hindi po tayo ganoon ang ating ugali, ang ating karakter. Ang sabi po diyan, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Mapasayo na kapatid ang lahat ng bagay sa mundo, lahat ng karangyaan mapasayo na. Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano po ibig sabihin? Materialistic ka, marami kang bagay sa buhay mo. Pero yung panahon mo sa ating Panginoong Diyos ay wala. Kulang. Dahil lahat ng panahon mo ay binibigay mo sa pansarili dito sa ating mundo. Dito ka nag-i-enjoy. Mas ini-enjoy mo yung pakikisalamuha sa mga gawain dito sa mundo. Ngunit ang iyong kaluluwa ay mapapahamak naman. Ang sabi po sa baba,
May babayad ba siya para mabawayan niya ang buhay niya? Meron ba tayong magagawa? Wala po. Dahil kapag ikaw ay kinuha na ng ating Panginoon Diyos, wala na po tayo. Kahit anong pigil mo pa sa buhay mo, wala ka nang magagawa. Punong-puno ka man ng karangyaan, punong-puno ka ng pera, punong-puno ka ng material sa buhay mo. Pero yung kulang po sa iyo ay yung spiritual na pamumuhay, spiritual na bagay, kaalaman, yun ang kulang sa iyo. Ang sabi po diyan, may ibabayad ba siya para mabawi niya ang buhay niya? Kailangan po mga kapatid, habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, samantalahin po natin ang mga bagay. Ang mga bagay na dapat nating malaman patungkol po sa ating Panginoong Kristo. Ibuhos po natin ang ating panahon, itong ating natitirang buhay, pagkat sabi nga po wala nakakaalam kung kailan kapukunin ang ating Panginoong Diyos. Ibuhos po natin ang ating buhay na ito sa pagkaalam sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pagkat ang lahat ng bagay ay lilipas, wala po tayong matadala. Maski itong ating damit na to ay hindi natin matadala kapag harap natin sa Panginoong Diyos. Sabi nga po dyan ng ibang tao, dumating tayo dito hubad, aalis tayo hubad. Ano pong ibig sabihin niya? Haharap tayo sa ating Panginoon Diyos na ang tanging dala lamang natin ay ating kaalaman patungkol sa Kanya. So sana po mga kapatid, nakita po natin ang katotohanan, nakita natin ang kaalaman ng ating Panginoon Diyos, ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanyang utos. Hindi po porket sinasabi natin Kristiyano na tayo ay tama na yon. Hindi po porket sinasabi tayo ay mga saved, tayo ay ligtas na, ay okay na yun. Hindi po yung ganoon mga kaibigan ko, kapatid ko. Nakita po natin sa aklat ni San Mateo, lahat ay tatawag sa kanyang Panginoon. Pero ang sagot niya po, umalis kayo dito sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Alin lamang po ang kanyang tatanggapin? Yung gumagawa, sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. So, sana po mga kapatid, makita natin yung mga salitang yan. Makita po natin ang katotohanan na yan. Na mas mahalaga ang pagsunod, ang paggawa ng mga gawaing iniuutos po ng ating Panginoon Kristo. Gawin po natin, ipamuhay natin, isabuhay natin. At para maging karapat-dapat po tayo lagi sa ating Panginoon Diyos. Kahit ikaw kapatid na nagsasabing Kristiyano na, kailangan mo pa rin ang salita ng Diyos. Pag kang makontento na ikaw lang ay saved. Pagkat nakita po natin sa huli na ang mga nag-iwan ay magkakaroon ng gantimpala pagdating ng panahon. Sa pagharap po natin sa Kanya, mayroon pong nakaabang po sa atin na reward. So, sana po mga kapatid, sa maikling pag-aaral po natin sa oras po ito, ay tayo po ay lahat ay nabusog sa salita ng Diyos at nakita po natin ang katotohanan, ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo, ang kahalagahan ng paggawa ng Kanyang mga iniuutos. Maraming salamat po mga kapatid. At bago po tayo magtapos, iniimbitan ko po kayo sa mga makakapanood po ng video ito na tayo po ay mahal ng ating Panginoong Diyos. May ibinigay po siya na napakalaking regalo, napakalaking biyaya, ang Kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ang tanging alok niya po sa atin, sa inyo po mga kaibigan ko, tanggapin mo po siya bilang yung Panginoong tagapagligtas. Upang ikaw ay makasama namin, makasama mo ang ating Panginoon Kristo pagdating ng panahon doon sa Kanyang kaharian. Napakadali po lamang mga kaibigan ko. Hindi po sa gawa ang pagkakaroon ng kaligtasan, kundi sa pagtanggap sa pananampalataya lamang. Pagkat ang sabi po sa aklat ni Efeso 2:9 and 8, 9, and 10, dahil sa biyaya tayo po ay naligtas. Dahil sa biyaya. Hindi po sa mabubuting gawa. Hindi po sa gawa, kundi sa biyaya. Sino pang biyaya ang binigay po sa atin? Sino ang gift na yan na binigay po sa atin? Ang ating Panginoong Kristo. Kung tatanggapin mo po siya kapatid, mayroon kang kaligtasan. Ngunit kung i-reject mo ang kaligtasan na inaalok niya,
meron din pong ibibigay sa iyo, kundi iyong kapahamakan. Doon po sa Lake of Fire. Doon po sa tinatawag nating impyerno. Dalawa lamang papupunta ng tao kapag siya'y namatay. Heaven and hell. Langit at impyerno. Ikaw po ang magdidesisyon ko, kaibigan ko, kung saan mo gusto. Alam ko na hindi mo na nais na mapunta sa impyerno. Kaya ito pang inaanok sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Pananampalataya lamang sa Kanya. So, sabayan po ako kapatid sa ating maikling panalangin sa pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Kung marinig mo man ang video ito, sana mabuksan na yung isipan. Ito po ang ating panalangin. Sundan niyo ako, aking kaibigan, aking kapatid. Ama namin Diyos na nasa langit, ako po isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, pagkat ngayon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Ngayon pong gabi, nakita ko at narinig ko ang iyong salita na ang tanging paraan po lamang para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan ay ang sumampalataya po sa iyo, Panginoon. Tanggapin kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon kong Diyos, ako po'y nagsasabi sa iyo sa gabi pong ito. Isinusurrender ko po ang aking buhay. Tinatanggap po kita, Panginoon, na aking maging tagapagligtas ng aking buhay. Sinasampalatayanan ko po, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan na iyong ibinigay. Sa gabi pong ito, Panginoon, simula po ngayon, ako'y busugin mo ng iyong salita. Ako'y mag-grow sa mga salita mo at aking ipamuhay din, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Ngalan po ito ay aking tinatanggap at ipinapanalangin sa iyo, Ama. Pangalan ni Jesucristo na aking Panginoong at tagapagligtas. Amen. So, sa maikling panalangin po yan, mga kaibigan ko, kapatid ko. At kung totoo ka sa naging panalangin mo sa ating Panginoong Jesucristo sa gabing ito, ikaw po ay ligtas. Ikaw po ay makakasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang ipinangakong lugar. Doon sa kanyang pinangakong room or silid. Sana po, ikaw at ang Diyos lamang nakakalam ng iyong panalangin. Sana ay naging makatotohanan ka sa harap ng ating Panginoon Diyos sa pagtanggap. At pagdating ng panahon, kapatid ko, kaibigan ko, makikita-kita tayo, lahat ng mga Kristiyanong tunay, doon sa kanyang kaharian. Maraming salamat. Sa gabi pong ito, dito po tayo tatapos. So, nais ko pong halugan kayo ng isa pang awit para po sa ating Panginoon Diyos. Ito pong awit ito ay isa po sa aking mga ginawa na sana magbigay po sa inyo ng inspirasyon. Tayo ay maglingkod habang tayo ay nabubuhay. Ibigay po natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Kanya. So, ang pamagat po nito ay ang aking buhay.
Ayan po, maraming salamat po muli. Yan po ang awiting ang aking buhay. So ginawa ko po yan. Inspirasyon po ang aking mga nangyari sa aking buhay. Kaya habang po ako'y nabubuhay, maglilingkod po tayo sa ating Panginoon Diyos. So, sana po, ganun din po kayo mga kapatid ko. So, maraming salamat. At hanggang dito na lamang po. Muli po, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ives Abad. Nagsasabi, God bless po at ingat po kayo lagi. I love you all.